Malawakang operasyon kontra fake person with disability o PWD identification cards. Ito ang tututukan ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa gitna ng ulat na lumalaganap sa bansa ang bentahan at paggamit ng peking PWD IDs para makakuha ng diskwento sa mga establishmento. Inutos natin na mas maging stricto tayo dito at tutukan ang kalakaran dito para masigurado natin na yung mga lehitimong mga PWDs lang talaga ang nakakapag-avail ng diskwento na to. Sa ilalim ng batas, kabilang sa mga benepisyo ng PWDs ay 20% discount at exemption sa value-added tax sa ilang kalakal at serbisyo. Ngunit may mga taong nakikisali at inaabuso ang benepisyong ito kahit hindi naman sila eligible. Ayon sa BIR, ang panlolokong ito ay isa sa mga dahilan ng pagkalugi sa kita ng gobyerno at ng mga negosyo. Batay sa datos na lumabas sa isang Senate hearing kamakailan, tinatayang aabot na sa halagang 88 billion pesos ang revenue losses noong 2023 pa lamang. Nawawalan ng kita rin ang mga negosyante. Kaya kinakailangan din maging stricto tayo dahil sila ang nagbibigay ng diskwento dito, 20% yan. At pangalawa naman na nawawalan din sa panig ng gobyerno, nawawalan ng kita ang gobyerno dahil 20% agad ang nawawalang buwis dito. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi, maaaring managot sa batas ang mga nagbebenta at gumagamit ng mga peking PWD IDs. Kasong kriminal ang pwedeng ikaso dito. So may fines at may parusang pagkakakulong din yan pagka napatunayan na involved kayo dito sa pagbebenta ng peking PWD IDs at yung paggamit mismo. Siniguro naman ng BIR na magpapatuloy ang kanilang tax audit sa PWD transactions na isinusumite sa kanila ng mga establishmento. Makikipagtulungan din ito sa iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Health at National Council on Disability Affairs upang maberipika ang pagiging lehitimo ng PWD ID cards at masupil ang pagkalat ng peking IDs. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.